So another video na naman nga pala tayo. So gaya nga na nabasa sa title is mag-o-open tayo ng Vivo phone. Nakalagay naman na yung model dun sa title, di ba? And so another tip lang pala sa pagbubukas ng ganitong phone. Like for example, kailangan nyo mag-open ng ganitong klaseng phone. Kapag meron kayong, kapag meron naka-install na carbon fiber, tulad nga yung may square na film na nakadikit sa likod ng phone, much better na tanggalin talaga siya. Yung parang sticker. Ayan, kung halimbawa may nagpagawa sa inyo tapos merong nakadikit na ganyan, yan o yung parang square na yan. Sabihan nyo na agad na tanggalin agad, ganun. Na matatanggal talaga siya during the procedure. So nakita nyo naman sa video, sinubukan ko siyang tanggalin, di ba? Sinubukan kong tanggalin, talagang ginamitan ko siya ng suction cup. Pero hindi talaga sumasama kasi nga yung carbon fiber na nakadikit is masyado siyang magaspang at maraming air na nakakapasok in case naisuction mo yung cup. Yan. Kahit anong gawin talaga dyan, hindi talaga siya sasama. So, kailangan talagang tanggalin yung mismong film. Ayan. Pero ito, try pa rin natin siya. So, beware din pala sa pag-open ng ganito kasi merong tendency na sumama yung pintura ng yung back panel. Kasi yung back panel na yan is parang painted na siya. Oo, glass painted na siya. And kapag nagkamali kayo ng open is may iwan talaga yung pinakapintura. At ang ending nun ay parang magmumukhang back yung phone. Yung magiging transparent talaga yung back cover. Siyempre ang pangit naman, di ba? Ayan, ngayon kung makikita nyo, sinubukan ko lang tanggalin yung film. Ayan, sinubukan ko tanggalin yung film. And kung makikita nyo, umangat na yung gilid. Ayan o. Di ba, umangat na. Umangat na yung ganun. So lesson learned lang yun. Hindi mo siya actually lesson learned. Sharing sharing experiences. Na kailangan talagang tanggalin yung film. Ayan. Pero syempre sa mga magagaling, kayang-kayang ibalik yan. Pero since luma na yung film na yan, so talagang ang ending kailangan talaga siyang tanggalin. Ayun. So ang reason pala kaya pinabukas to sa akin itong phone na to is, nahulog kasi siya sa tubig. Yan, nahulog siya sa dagat. Pero hindi naman siya actually nasira. Wala din naman siyang damage na encounter. Pero yung may-ari kasi, parang nako-conscious kasi, di ba? Nahulog siya sa tubig eh. So meron talagang tendency na pumasok talaga yung tubig sa loob. So ang gagawin natin, i-check up natin kung meron bang pumasok na tubig sa loob ng phone. Ayun. So another thing pala, kapag halimbawa nag-aangat kayo ng ganyan, kapag hindi maangat, gamitan nyo pa ng heat gun. Huwag yung pepersahin na iangat kasi matutuklap talaga yung pinaka-cover. Yun. Tulad yan, kung makikita nyo dyan, is hindi ko siya may angat, di ba? Pero hindi ko siya pwedeng hilahin, basta-basta hilahin na ganun kasi may tendency na mabend or mag-crack yung mismong likod. Ayun, so gaya ng ginawa ko. Ayun, kung makikita nyo natanggal na siya, natanggal na maayos, walang naiwan na pintura, walang sumama na pintura. So sa pagtatanggal naman ng mga dikit-dikit na yan, huwag yung kakaskasin. Ayan, huwag yung kakaskasin. Pero sige, tanggalin muna natin yung screw para, nga pala. Kaya natin siya binuksan kasi check natin kung meron bang na-damage na part ng tubig. Kung meron bang napasukan ng tubig sa loob. So another sign na napasukan ng tubig ang cellphone is kapag meron siyang corrosion na tinatawag, yung parang kulay green. Like for example, kulay black siya, tapos parang may nakadikit siya na kulay green na parang lumot. Yung gano'n na style, water corrosion ang tawag doon. So ibig sabihin kapag nag-open kayo ng cellphone, tapos meron kayo nakita na gano'n, talagang nabasa siya sa tubig. Nabasa siya ng tubig, Kasi hindi naman lahat ng cellphone is may water indicator. Like for example, ang Samsung at iPhone, meron silang water indicator na kulay white yun eh. Kapag nabasa siya ng tubig, sign yun, magkukulay red siya. So sign yun na nabasa siya ng tubig. Pero since Vivo to, parang wala siyang ganun. So yun. Another thing pala is tingnan nyo yung mga metal part ng phone. Kung meron siyang water corrosion, ibig sabihin, sign yun na napasukan talaga siya ng tubig. So punta na tayo dito sa pagtatanggal ng adhesive. Sa pagtatanggal ng adhesive, huwag yung kakaskasin. Ang gawin nyo, kunin nyo yung pinaka natatanggal na sa dulo, tapos iikot-ikot nyo lang yung screw. Hintayin yung sumama ng kusa yung adhesive. Kasi pag kinaskas yung madadamage yung phone, magagasgasan yung gilid ng phone. Tapos yun, ayaw naman natin mangyari yun. So ang gawin natin, ayan, isuzoom in ko yung video na yan. Ayan, isuzoom in ko yan. Yan, kung makikita nyo, iikot-ikot nyo lang na ganyan sa pinaka-adhesive. Kasi kung saan na matatanggal yan kapag ginanyan nyo siya. Tapos yun, di hindi natin magagasgas yung pinaka-phone. Tsaka yung frame ng phone is hindi natin siya madadamage, hindi natin siya magagasgas. Ayun, hindi ko na hindi ko na siya ipa-fast forward para makita nyo rin yung procedure na ginagawa ko.
Ayun. Ayan, hintayin nyo lang na sumama yung pinaka-procedure. Kasi syempre ayaw naman natin na mangyari to. Kahit pala sa B7000 glue, ganyan din ang gawin yung procedure. Yung iikot-ikot nyo lang siya. Kasi kusa siyang didikit sa metal, tapos hindi nyo pa magagasgasan yung pinaka-frame ng phone. Ayun, magiging parang smooth pa rin siya in case na lalagyan nyo na siya ng bagong dikit. Ayun, hindi siya halata na nabuksan, kumbaga. Ayan. So ipapakita ko na sa inyo, since sign ito na walang water corrosion na nakita. Ayan pala yung pinakalikod ng phone. Kung makikita yung malinis yan, wala siyang kahit anong water damage. Ayan, wala. Malinis yung pinakaloob ng phone. Siguro hindi siya napuruhan, no? Ayan, so thank you so much for watching.